Alright, magandang umaga sa ating lahat. Araw tayo ng Martes, June 16, 2026. Kasunod ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumalik sa ilang bahagi ng Mindanao, muling bigyan diin ang kahalagahan at kahandaan sa oras ng sakuna. Bagamat hindi natin kayang tigilan ang pagdating ng lindol at iba pang kalamidad, maaari ba nating paghandaan ang mga ito upang mabawasan ang panganib sa buhay at ari-arian. Ngayong araw, tatalakayin ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamayan sa panahon ng sakuna. Mahalaga rin malaman kung gaano kahanda ang ating mga komunidad sa pagharap sa mga banta ng lindol, baha, bagyo at iba pang emergency situations. Makakasama natin ang mga kinatawan mula sa Committee on Disaster Risk Reduction, the Department of Public Order and Safety or DPOS, at ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA upang magbahagi ng mahalagang impormasyon at sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa disaster preparedness. At nagpapasalamat tayo sa lahat po ng mga kasamahan natin sa television, sa radio, print, and social media as well na makasama ngayon sa ating regular forum ng Quezon City Journalist Incorporated. Ako pang ilingkod, Paul Montibon ng SMI News na magsisilbing moderator at pinakasalamatan din natin ang tanggapan ng Office of the Mayor Joy Belmonte and Vice Mayor Ian Soto. At ang forum na ito ay hatid sa inyo ng PAGCOR, the Philippine Amusement Gaming Corporation, and PCSO, the Philippine Charity Sweepstakes Office. Alright, kasama natin mula sa NDRRMO, good morning po ang mula sa Emergency Operations Center, Ms. Aliandra Rivera. Hi ma'am, good morning. Oo, and of course kasama din po ang head naman ng QC Disaster Risk Reduction and Management Department, Ms. Bianca Perez. Ma'am, good morning. Baka may gusto kayong sabihin na sa ating mga kababayan. Well, good morning po. So, ngayon pong tag-ulan, panahon ng tag-ulan, at sa announcement ng El Nino, ang Quezon City po ay patuloy pong naghahanda at pinag-iigting ang preparations natin sa various impacts na maaari pong dumating dulot nitong mga tag-ulan at El Nino. So, sila. Alright, at kasama din natin ng OIC ng Administrative Division ng Department of Public Order and Safety o DPOS. Attorney Felicissimo Tenorio III. Sir, Attorney, good morning po. Opening statement natin sa mga nanonood sa atin ngayon. Good morning to the members of the Quezon City Journalist Incorporated. On behalf of our department head, General Elmo Sanjego, I am Attorney Felicissimo Tenorio III, the OIC admin of the DPOS and the spokesperson of the DPOS. For the Habagat season or upcoming Habagat season, we are always prepared, just like always, and as the previous year, and we will always be prepared to augment the personnel of the QCD-RRMO to help our QC defense in times of need during the Habagat season. Thank you. Maraming salamat din of course from PAGASA, Sir Joey Figueroson. Sir. Good morning po sa lahat. Actually ngayon po ay Typhoon and Flood Awareness Week. No? This event actually look forward to that event as well of PAGASA. So time po ito ang ating forum. And of course, Ma'am Aliandra, sorry. Thank you, good morning po. From your office. Good morning everyone. So katuwang naman kami parate sa Emergency Operations Center sa
24/7 monitoring ng mga hazards natin sa Quezon City, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat at kompleto na po tayo sa ating mga resource persons. Binubuksan agad natin ang ating Q&A portion para sa mga importante at mahalaga na mga issue na nangyayari sa ating lipunan natin dito sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. And to open up the question from Filipino Star ngayon, Ms. Angie de la Cruz. Good morning po, panelists. My first question is for Mr. Joey Figuracion, ang Pag-asa. Ano po yung latest update natin? Kasi meron po tayong habagat, tapos tag-ulan po tayo ngayon, tapos biglang may El Nino na magpo-full bloom sa July or August. Ano po yung inaasahan natin dito sa mga kalamidad na pwedeng dumating sa bansa? Tama po, no, na Pag-asa po nag-declare na ng start ng El Nino. So, before that, nagkaroon din po tayo ng mga ano dito prior to the onset of El Nino. Meron din po kasi po tayong, this is a slow onset climate regime. So, that's why ang preparation is dapat medyo advanced. So, actually, as early as March, nagkaroon po tayo ng watch level in terms of El Nino or Pag-asa Alert and Warning System for El Nino Southern Oscillation. Then, April po, 22, naglabas din po ang Pag-asa ng parang next level which is alert. At ito nga pong June 9 ay naglabas na po ng advisory. Ibig sabihin po, nag-start na siya. So, uminit na or nagkaroon tayo ng observation na dumating na or nag-start na ang El Nino sa Pacific. At anong epekto po niyan sa atin? Ngayon po, nahabagat season tayo that starts nung itong June, July, August until maaaring mag-extend until September. So generally po, pag may El Nino, ano pong epekto sa bansa? Ang western part ng bansa po kasama ang Metro Manila, generally, kung may habagat, ay enhance yung habagat kung mayroon tayong El Nino. So that's why, ang ating ina-anticipate ay itong panahon ng habagat ay medyo mas marami kaysa sa usual na mga pagkain ang aasahan natin sa western part ng Luzon at Visayas. So kasama po ang Metro Manila doon. Yung tinatawag po natin yun na climate type 1 na in terms of the rainfall pattern. Tapos, ang inaasahan din natin during El Nino na mas konti yun kaysa sa usual ang dami ng bagyo sa ating bansa. Pero not necessarily ay yung pagkonti na yun ay generally pagkonti. Pero ang ano kasi natin is Philippine Area of Responsibility. Ang ano kasi po nun, hindi nakakaabot sa bansa natin yung bagyo. Generally, maraming bagyo pa rin. Pero nandun siya sa malayo sa atin at konti lang pumapasok. Dahil nga pag El Nino, medyo nag-shift yung mga cloudiness doon sa gitna ng Pasipiko. So, kung ganon, kasi nga itong cloudiness, source po yun, nag-fuel yan. Or siya yung parang nag-trigger ng mga LPA at bagyo. So, malayo ang pinanggalingan, hindi na nakakaabot sa atin. Pero kung ang ano naman po doon, pag malayo siya, aabot pa rin sa atin, may ano pa rin po, kasi may chance pa rin na mapunta o pumunta sa ating area of responsibility. So pag malayo siya at papasok sa ating area of responsibility at maglalandfall siya sa kalupaan, maaaring malaki ang chance po na malalakas naman ang bagyo. So it can be typhoon category or super typhoon. But hindi po ito unique dahil sa El Nino lang. Maaaring may super typhoon at super typhoon category din kung may La Nina at yung flood condition. At isa pa po sa ating nakikita ay pag may El Nino, ating nakikita itong window ng habagat period na medyo marami kaysa sa usual ng mga pag-ulan. Pero sa other areas na which is hindi naman natin natutukoy na climate type 1, which is Visayas, Mindanao, maaaring may reduce yung kanilang mga pag-ulan o ibig sabihin, parang deficit sa kanilang mga pag-ulan. So, ibig sabihin, maaari po sila magkaroon ng dry spell or drought sa mga lugar na yon. But ang atin pong ina-anticipate kasi kung may El Nino during the latter part of the year until early of 2027, which is the peak of our dry season, ang amplification po yan ng dry season natin in terms of El Nino impact ay mas, ano niya po yan, mas pinakakonti niya yung ating ulan. Kasi dry season na nga tayo, then papauntiin niya pa, so doon po na talaga natin maranasan itong epekto ng
El Nino pagdating po sa reduction ng ulan. Sir Joey, Sir Joey, sinasabi natin na ang El Nino ay below normal na ulan. Pero ngayon, tag-ulan, tapos may habagat. Ano po yung impact nito sa Metro Manila, sir? Para po mapaghandaan ng mga LGU. Ang ating pong tinutukoy na reduction ng ulan ay doon po ito sa mga lugar na hindi masyado apektado ng habagat. So kung sa Metro Manila, actually during habagat season, which is June, July, August, until early of September, ay enhance yung habagat. So generally, hindi reduction ang ating nakikita. Actually, mas enhance yung mga pagulan. Ibig sabihin, above normal o mas marami kasi na usual ng mga pagulan sa western side ng Luzon kasama po ang Metro Manila. Then, come sa latter part ng taon, which is November, December, then pagdating doon sa dry season natin, January, February, March, until April. Ito na po yung mga panahon na konti yung mga pag-ulan natin or dry season kumbaga, yung tinatawag natin dry season. So yung epekto ng El Nino actually mas i-amplify niya yung condition na yun. So doon yung reduce na pag-ulan nakikita natin. So ibig sabihin, maaari po doon mas malaki ang chance na may magkakaroon tayo ng dry spell up to drought condition, which is the extreme condition na reduction ng ulan. Thank you very much, sir. Kay Attorney Tenorio, sir, from the DPOS, kasi pagka may mga baha, kayo po yung una na tumutugon dun sa mga binabaha, pinupuntahan niyo yung mga barangays. Ngayon po na may tatlong weather disturbances, habagat, El Nino, tag-ulan, ano po yung preparasyon na tanggapan niyo para po dito sa ating mga inaasahang epekto po itong lalo na ng El Nino? Correct po, ma'am. So, kami po yung nauuna, pero this is in partnership also with the QC TRRMO. So, ino-augment namin yung mga personnel nila in times na kapag nag-announce sila ng orange, no, or orange alert level. So from the time na mag-a-announce sila ng orange alert level, so yung mga personnel po ng DPOS is naka-standby na. So we have around 421 personnel na able to assist our Q citizens. Pero during orange, 281 ng aming dinideploy na pwedeng mag-standby and pwedeng mag-preemptive evacuation. Yun ang ginagawa po ng DPOS in partnership with the QCDRRMO para bago pa dumating yung bagyo, naka-evacuate na yung mga tao doon sa lalo sa mga mga flood prone areas, no, yung mga barangay na yon. So yun ang pinakatututukan namin. Pag when worst comes to worst, yung kapag red alert level na, lahat na po ng personnel namin na able, so that's ay 421 personnel of the DPOS na pwedeng tumulong po sa QCDRRMO and sa ating mga citizens. So we have done this before during 2025 sa Bagyong Ramil, Opong, and Nando, no. So ganun po ang ginagawa namin bago pa dumating yung bagyo, we make sure na na-assist na namin yung QCDRRMO na ma-preemptive evacuation na doon sa mga designated evacuation centers by the QCDRRMO. Okay, thank you very much. Ma'am Bianca Perez, ang head po ng Quezon City Disaster Reduction Management. Ma'am, ano po yung latest na update from your office na preparasyon nyo? Kasi kayo po ang nagre-rekomenda na walang pasok ang mga bata. Paano po yung sistema? Kaya rin po yung may alam dun sa, ano po yung latest din dun sa flood control projects ng Quezon City? Kasi mostly pagka po may mga habagat, then merong El Nino, tag-ulan, masyado pong flooded areas ang maraming lugar. Any update po sa flood control and yung mga recommendations po, no? Well, unang-una po, Mayo pa lang, nung nag-anunsyo po ang pag-asa ng pagpasok po ng habagat season, wala pa po yung anunsyo para sa actual na El Nino at saka nung sa tag-ulan. Minute na po namin lahat po ng barangay through our annual DRM forum kung saan po nag-discuss po kami kung ano po yung i-expect po na ngayong taon pagdating po sa impacts ng El Nino at tag-ulan.
pagdating sa Quezon City. Dahil sabi nga po kanina ni Sir Joey, ang epekto po ng El Nino ay hindi necessarily na tagtuyot o kawalan ng ulan dito po sa Metro Manila LGUs. However, dito po sa Quezon City in particular, ang magiging impact po ay mas basa, wetter ang ating tag-ulan season than usual dahil i-enhance pa ng El Nino ang southwest monsoon o habagat. So, ibig sabihin po nito ay mas maulan po doon sa mga naapektuhan ng habagat dito sa Quezon City at sa karating nitong mga lungsod. Ang paghanda po namin ay una po, of course, is education and information po sa mga barangay na dinidispel po natin yung misconception na ito na wala pong ulan na matatanggap ngayong tag-ulan. At kailangan po namin mapaghanda po sila na kahit po siguro sa mainstream media ang pinaparating na mensahe ay drier spells across the country. This is not necessarily always the truth for Metro Manila LGUs, particularly for Quezon City. So we have to prepare them for this rainy season. And they have to prepare their preposition equipments and their manpower augmentation para maging ready pa rin sa habagat at sa thunderstorms at sa bagyo kung meron nga pong darating. So that was in May, and nagkaroon din po kami ng briefing sa DRM Council. Pagdating naman po sa mga flood control projects, so patuloy pa rin po yung aming koordinasyon, syempre sa through our City Engineering Department to DPWH sa mga proyekto na nandito po sa Quezon City. At kung yung mga declogging operations po natin, nakatuwang po namin ng Engineering Department. In-identify po natin ano ba yung mga usual na binabaha, ano ba yung mga binabaha dahil clog yung drainages, na para po magkaroon ng declogging at malinisan po itong mga daluyan ng tubig. So pagdating naman po sa mga existing projects ng SETI, so meron po kaming ginagawa na detention basins, meron pong 3 na ongoing po ngayon. So ito po yung mga na sumasalo ng tubig ulan at ini-store temporarily sa ilalim ng lupa para po hindi magdagdag sa pagbabaha sa mga low-lying areas natin. So patuloy itong mga pagsasagawa nitong mga proyekto na to. Actually, meron po kaming naitapos na basketball court detention basin noon pang 2025. At meron pa po kaming mga 3 pa ngayon at meron pa sa Quezon City Memorial Circle na kasalukuyang ginagawa rin po. So overall, ito pong mga detention basins po na ito, ina-estimate po natin na makakakolekta po ng up to 3,500 cubic meters na tubig ulan na mababawasan sa flood waters po natin. So that's our flood control infrastructure in our city that is spearheaded by the city. In terms of preparedness, so katuwang ng pag-educate and awareness campaign sa mga barangays, kami po ay namigay ng boats, rescue boats din po sa ating mga barangay. May 58 boats po kami na dinonate sa mga barangay at at 19 boats naman po ang nakakalat na DRMO-owned na mga boats. So a total of 76 boats ang nakakalat sa buong syudad, sa 6 na satellite areas, sa 6 staging areas, at sa 2 po naming logistics hub across the city. So ang importante po kasi dito ay nakakalat yung itong mga equipment po natin. In terms of personnel, meron po tayong more than 400 na mga accredited community disaster volunteers. At kung pagsama-samahin ang response personnel sa buong syudad, pwede po tayo makabilang na makapag-mobilize ng 14,000 responders. So galing na po ito sa bawat miyembro ng Disaster Risk Reduction and Management Council, mga partner po nating mga ahensya at mga organisasyon at mga volunteers. So lahat po nitong mga response personnel na to, equipment,
sila po ay nakapreposisyon at ready po ngayong tag-ulan para po magresponde anumang oras at anumang araw. Clarification po, ma'am. Ang Quezon City po ba naghihintay ng recommendation from the Pag-asa to recommend sa mga schools na walang pasok? Or ang Quezon City LGU, particularly the VRMO office po ang nagre-recommenda to the mayor na mag-cancel ng klase if ever po na may baha sa Quezon City? Ang ating pong protocols patungkol sa suspension of classes ay nakaayon po sa DepEd Order, DepEd Order number 22, Series of 2024, at sa Quezon City Memorandum Circular number 3, Series of 2025. So, ito pong protocols na ito po ang sinusundan ng DepEd at hindi lang po ito nakabase sa kung ano po yung linalabas po ng Pag-asa. Meron din pong mga triggers kung saan po upon the assessment of the DRM Council ay meron po kaming rekomendasyon kung mag-shift to alternative delivery modes o ang pasok ng mga bata. So pagdating po sa heavy rainfall or flood warning na orange at red, ang mga CDC, Child Development Centers, Kindergarten, grades 1 to 12 at Alternative Learning System ay magsususpend ng face-to-face classes. Pagdating po sa Pag-asa Signal number 1, CDC, Kindergarten at Alternative Learning System, magsususpend ng face-to-face classes. Pagdating po sa Signal number 2, dadagdagan po ng grades 1 to 10. Sa Signal number 3, walang pasok po sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. So ito po ay naayon sa DepEd Order. Ang memorandum, ang assessment po ng DRM Council ay papasok po kung wala pong deklarasyon o signal warning ang Pag-asa. So kailan po nangyayari po ito? Kapag meron pong mga pagkakataon na wala pong lead time ang pagbabago ng panahon tulad po ng thunderstorm, na ito po talaga less than 1 hour ang lead time. Para po yung nangyari noong August 30 last year, na para pong cloud burst po yung tinatawag po natin sa sitwasyon na yon. Wala po tayong advance notice. Bigla-bigla pong nabubuo itong sama ng panahon at nagdudulot ng pagbabaha. Sa ganito po mga pagkakataon, nagre-recommenda po kami base po sa flood risk ng mga barangays. Salamat po, ma'am. Kay Ms. Rivera po, sir, ano po yung, ma'am, ano po yung mga contingencies ng inyong office regarding po pag may calamity? Hello? Okay. So, bilang monitoring arm ng QCDR, so kami po yung naka-duty 24 hours to monitor natural hazards. So yan, kami po naka-duty 24/7 to monitor yung natural hazards within Quezon City, and this involves lalo na ngayong tag-ulan, heavy rainfall and flooding. So part of our everyday duties and taskings yung consistent monitoring and reporting in coordination with the barangay. So for example, kapag nagkaroon tayo ng thunderstorm over the city, automatic na yan pagkalabas po ng local advisory by QCDRMO. We also ask the barangays to report the situation in their EORs. Kung meron na bang flood and kung ano yung taas ng baha, for example. Part din ng aming disaster preparedness measures. So, nabanggit po ni Ms. Bianca earlier yung annual na forum that we conducted with the barangays, and some of the topics that we have discussed there ay ano yung gagawin ng barangay kapag tumataas yung baha or kapag malakas ang ulan. So kailan dapat mag-evacuate, depende sa taas ng baha sa kanilang lugar or sa taas ng tubig sa mga waterways na minomonitor natin dito sa Quezon City. Part of our monitoring then is assessing kung kailan dapat magpatawag ng activation or augmentation of additional resources
to augment our operations. So it is the operation center who assesses kung papunta ba tayo sa worsening scenario in our city and whether this necessitates the activation of the council. So kasama na po dyan yung pag-augment ng personnel natin from different departments such as DPOS, City Engineering, Parks, City Health for our search and rescue, clearing operations, and other activities. So all of those go through the Emergency Operations Center for monitoring and coordination. Thank you. Maraming salamat. Jelly Mendez, DWIZ. Ma'am, handa po yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga lokal na pamahalaan. Ang tanong po dito is yung mga residente ba ay handa rin? Kasi yung iba hindi naman natin masasabi na kung kailan darating yung kalamidad sa kuna, especially yung lindol at saka yung pagbaha. Alam po ba or informed po ba ang mga residente kung saan yung lugar na pinakamalapit na maaari nilang puntahan? Ano yung lugar na pwede nilang daanan na mas safe? At active po ba hanggang ngayon? Kasi hindi pwedeng after or before calamity na malalaman natin magkakaroon ng ganitong pagbaha, doon lang tayo mag-i-inform sa kanila. Kumbaga, meron bang ginagamit na text or message alert ang Pag-asa, especially din sa emergency response team po ng QC? Doon po sa ginagawa po nating annual DRM forum, ito po yung paraan po natin para po masabi po sa barangay kung ano po yung impormasyon na kailangan po nating ibaba sa ating mga residente. So again, ang target po natin is of course ma-prepare po lahat ng ating mga residents. We can only know how prepared they are kapag upon actual na po ng incident ng tag-ulan at pagbabaha. Pero historically po, meron po tayong mga napalikas na in average 10,000 na at maximum to 30,000 families kapag tag-ulan season, at ito pong lahat na ito ay lumilikas sa mga identified evacuation centers ng lungsod. So, kada taon po, bago po magtag-ulan, doon po sa ating annual DRM forum, i-remind po natin kung saan po ang yung mga identified na mga evacuation centers, at yun nga po, yung impacts po nitong El Nino at saka habagat at tag-ulan sa ating mga barangay, lalo na sa mga low-lying areas. Ang mahalaga po kasi natin na alalahanin din ay ang city government po ay katuwang po ang mga barangay DRM committees. Ang barangay DRM committees, ayon po sa batas na Republic Act 1121, sila rin po ay may mandato para po magpaalala po sa mga residente nila tungkol po dito sa mga na-identify po nilang mga evacuation sites. So, kami po ay tumutulong sa mga barangay DRM committees para po magampanan po nila itong kanilang itong mandato din na po ito, lalong-lalo na at different po at iba-iba ang characteristics ng ating mga barangay. So meron po tayong mga vulnerable barangays po talaga sa mga low-lying areas, at sila naman po ay bawat tag-ulan, nakakalikas naman po preemptively o bago pa dumating yung sakuna, nakakapunta po sila sa mga dedicated evacuation areas. Lagi lang po namin pinapaalala kung saan nga po sila kailangan po tumungo at kailan po. So, through our iRise Up program, so ito po yung early warning system po namin, na-standardize po namin itong mga warnings na ito. Kung kailan po sila kailangan lumikas, at ano yung mga preparations na kailangan po nilang gawin kada itong alert level na ito. Ang Pag-asa. Sa side po ng, yes, sa side ng Pag-asa, every time po may mga high impact event like wind signal, heavy rainfall, through MDRMC po, kung nakakatanggap po kayo, yun po yun actually. So, hindi kami yung pero ang generally, pag meron tayong flood advisory, or heavy rainfall warnings, or wind signals, or severe wind,
sila po ang nagpapadala. So, may ano, with the, kasi meron pong ano, parang ano sa batas na sila yung nandoon sa ano na yun, peto. Then yung mga telco, may commitment sila. May coordination. Opo. Sa ano naman po? Aside from ano pala, from that, may mga ano din naman, may mga avenue din naman kami na binibigay na open for public and for different users like Fiverr, Facebook, mga ganun. Sir, sa ano naman po, disaster preparedness training po, especially sa mga paaralan, sa mga opisina, kasi minsan ginagawa lang to tuwing ano kunyari, disaster month, ganyan. Sa inyo po ba, kumbaga, every month ginagawa or may mga araw din na isinasagawa na activities sa mga paaralan or opisina? Amin po yan. Ang disaster preparedness trainings po natin ay open to the public. Meron po kaming mga ino-open na slots every year for disaster preparedness. So, makikita nyo po sa Facebook page po namin na ito po yung mga, kung kailan po yung schedule na itong mga libre disaster preparedness trainings po na ito. So, meron po kaming ino-open at meron din po kaming schedule. Yung mga scheduled po na trainings, ito po ay with various sectors. So, meron po with HUAS, meron po with the barangays, meron din po with schools. So, may schedule po siya na hindi naman po ito na tuwing parang specific month lang po, nakaspread po siya all throughout the year. So, every year po, inuulit po namin ito. So, nakakaano po kami, every year, nakakaabot po kami ng mga over 20,000 na mga trained na participants po on disaster preparedness. Thank you. Mary Bastasa, Radyo Pilipinas. Good morning po. To the Quezon City officials po, mga nakaraan kasi nararamdaman na rin yung habagat, tapos mostly hapon to gabi siya. May mga ilang cities na binabahana. Sa Quezon City po, with the flood control measures, yung mga inayos na drainage along Araneta, nakita ba natin yung impact no? Like yung Araneta area, hindi na ba siya masyadong binabaha ngayon? May ganun po ba observation ng Quezon City? Well, we have to get more information and data pa. Kasi as it is, hindi naman po magbabago overnight din ang mga flood-prone areas natin with just one project. Kung pag-aaralan po natin ng Drainage Master Plan ng city, marami po talagang interventions ang kailangan ng syudad para po talagang totally substantially ma-reduce. So, nakasaad din po doon na mararamdaman lang din po talaga ang substantial reduction of floods kapag lahat po ng proyekto po doon ay matatapos o ma-implement. So sa ngayon po, kung nakalagay sa Drainage Master Plan po natin ay 138 detention basins at ang kaya pong at least mapondohan at yung ma-implement po ng city ay 4 pa lang po sa ngayon pong panahon po na ito. All the more that we would need support from various agencies and organizations to implement the rest of what our Drainage Master Plan recommends. So, iba't ibang mga interventions po ito, hindi po ito parang overnight na ma-resolve lahat. Dahil po, geographically, ang Quezon City po ay hindi naman po lahat matataas na lugar. Meron din po talagang catch basin o ng flood waters. At meron po tayong various waterways na tumatawid sa Quezon City. At syempre, kapag mas malapit po, dito may proximity po sa waterways, mas malaki po yung hazard or susceptibility sa flooding. So, we have to really understand the various reasons why there is flooding, and it's not usually just one reason. And kapag marami pong rason, ibig sabihin marami rin pong solusyon ang kailangan pong magawa. Sa ngayon po, limited po ang solutions na ginagawa, yung kaya po namin magawa, pero we are doing the best that we can. Also, ma'am, kasi ang Quezon City, in connection to calamities, in the past, nung nagkaroon ng earthquake sa Cebu, tumulong po ang Quezon City local government sa mga affected communities. Sa ngayon po ba, may pinaplano or ano po ang
may pinagmimitingan na po ba ang Quezon City with regards to the affected communities sa Mindanao? Kasi, for example, ang Valenzuela local government po, yung disaster risk reduction nila, nagpadala na rin sila, pero sa kanila, mga resources, relief resources. Sa Quezon City po, meron rin po bang plan na rin? So sa ngayon po, patuloy po yung coordination po namin sa mga earthquake-affected municipalities and cities. And of course, Quezon City is always willing to extend our help and aid to affected LGUs. So sa katunayan po, mamaya po magkakaroon ng emergency DRM Council meeting ang mga miyembro nito, chaired by Mayor, and we will discuss and adopt a resolution on the specific humanitarian aid and financial assistance that we will extend to the affected LGUs. Thank you, ma'am. Thank you, Mary. Nico Baxi, CNN. Good morning po. Kay Ma'am Bianca, since na-mention niyo po nun, kasi meron na naman ang Quezon City Flood Control Master Plan. Pero kamusta po yung pakikipag-usap niyo doon sa ibang mga cities dito sa Metro Manila, especially yung mga katabing cities po ng Quezon City with regards to this master plan? Kasi na-mention ni Mayor Joy and also si Secretary Vince Dizon recently na hindi lang dapat yung QC ang merong master plan. Dapat meron din yung iba kasi na connect-connecta yan. So kahit maayos yung Quezon City, kung hindi naman maayos yung flood control master plan ng iba or walang flood control master plan ng ibang cities, parang ganun din hindi rin magiging ganun ka-successful yung master plan ng Quezon City. So how was it talking to this LGUs po na katabi ng Quezon City with regards to the master plan? Tama po yan na ang approach po sa drainage master plan ay holistic at kailangan po na holistic at whole of nation yung approach. So hindi po kakayanin ng Quezon City alone. So we are actually, this part actually ng drainage master plan is a contingency plan that involves other neighboring cities, and this is what we also have in the works. And second, we are also in discussion with MMDA. Dahil lang alam po namin si MMDA, since sila rin po ang chair ng Metro Manila DRM Council, meron din po silang ginagawang flood master plan at drainage master plan kung saan kinakabit na po yung lahat po ng drainage master plan and programs ng bawat LGU within Metro Manila. So we believe that this with these efforts would at least not just start the conversation, pero ma-address niya yung mga immediate concerns na patungkol dun sa mga waterways na tumatawid sa mga cities na magkakatabi at mabawasan yung pagbabaha sa mga areas na ito. So right now, we are still in that stage. But again, of course, we kapag ngayong tag-ulan, hindi naman po ibig sabihin na hindi rin po kami naghahanda. So lagi pong may coordination with these neighboring LGUs. Thank you po. And anyone from the Quezon City officials din po? Kasi parang every year, kapag nag-cover ako ng mga matataas na pagbaha, usually ang mga nakakausap ko yung mga stowaway, yung mga nakatira sa mga sidewalks, especially along G. Araneta Avenue, yung mga nasa ilalim ng flyover. How do you deal with these families o individuals na hindi naman talaga sila residente, parang doon lang sila nakatira sa mga sidewalk, tapos pag tumataas yung pagbaha. So paano kayo kipag-coordinate sa kanila, sino yung mga kinakausap niyo po with regards to their safety? Yan po. With respect to the stowaways po, by analogy kasi, for example, yung nasa lanta ng fire sa NIA. So meron kasi mga tumira doon sa
sa island, yung sa Central Island. So, pag mga ganon, mayroong mga complaints na nakakarating sa amin or mga complaints. Ang ginagawa naman po namin, pinupuntahan namin kagad or minsan si QCD or RMO nagsasabi sa amin, pinupuntahan namin. So, ang immediate response naman namin sa ganito, imbis na nakasalanta lang sila, we take them to the nearest barangay or in case na kapag flood, we make sure na doon sa nearest evacuation center na pwede sila ma-accommodate. Pero if ever na puno na, then yung next na nearest na yung gagawin namin. So, we ensure na wala talagang maiiwan sa labas or yung nasalanta talaga. And siguro, ano na lang din po, with regards din dito sa disaster, no, since yung nangyari nga po sa Mindanao, gaano ka earthquake resilient yung mga infrastructures and mga buildings po natin dito sa Quezon City with regards to earthquake? Sige po. Well, ang assumption naman po dyan is that kapag ang mga buildings po ay naitayo according and aligned with the local building code or the national building standards, they will be able to withstand the impacts of a large-scale earthquake o kahit yung tinatawag nating the big one. So, ito pong mga nagbabantay at implementors nitong National Building Code natin, National Building Standards, ay ating Office of Building Official. At for the city-owned facilities, city-developed facilities, ang City Engineering Department. Meron po kaming ginawang technical working group for earthquake resiliency. Ito po ay na-institutionalize ni Mayor Joy. Doon po ay dinidiskusyonan po namin kung ano yung mga priority areas na kailangan po may reassess at ma-identify kung may mga vulnerable infrastructure pa po dito sa ating syudad. So, yung mga vulnerable infrastructure po na yan po yung mga identified na mga hindi po naayon sa National Building Code. So ito po, ang ginagawa po namin is of course we prepare the residents. Nagkakaroon po kami ng preparedness trainings po sa kanila. And ine-equip po namin yung mga barangay that are nearby these areas for earthquake response. So we equip them by distributing ELSAROC boxes. ELSAROC stands for Earthquake Landslide Search and Rescue boxes to all of the barangays. So ito pong distribution po namin ng mga equipment na ito. Nakumpleto po namin lahat ng mga barangays at yung mga schools nearby the West Valley Fault. At na-train po namin yung mga responders para po magamit ito kung sakali pong mangyari po yung malakas na lindol. As to how prepared or if the residents are prepared, again, we will only know na until such an earthquake incident happens to us. But our target always is to make sure that everyone is ready to such an incident. Follow up na lang po, Ma'am Las, na ano po yung mga identified vulnerable areas po na napag-usapan? Yung for earthquake, of course, meron tayo nung siyam na transected, West Valley Fault transected na barangays. And then beyond that, yung mga barangays, actually everyone else, kasi ang kapag nangyari ang the big one, ang ground shaking na i-induce niya sa lungsod ng Quezon ay mag-produce ng intensities 8 to intensity 9. Intensities 8 to 9. Intensities 8 to 9 according to the Philippine Earthquake Intensity Scale. So, intensity 8 to 9 are strong, devastating to very devastating levels of earthquake. And all of the barangays, actually in Quezon City, are projected to be affected by these intensities. Pero yung 9 na transected, may karagtagan sila na hazard na ground rupture. Other than that, yung mga identified nating vulnerable are those na fire hotspot barangays. Kasi kapag lumintol, ang nakikita natin ay posibleng magkaroon ng sunog sa mga barangay. Kasi syempre, pumabagsak yung mga poste. So, meron kaming identified na fire hotspot barangays din.
sa ating SETI. So kasama din natin sila sa mga identified na vulnerable areas. Hindi siya yung isang buong barangay. May portions lang. Meron kami mga mapa na available. Hindi ko kabisado lahat. But yung mapa na available are available dun sa ating Quezon City website, Quezon City Facebook, open sa ating open data. So, lahat po ng distrito. Ang basically po, ang criteria po natin dyan ay yung mga areas po na congested, yung made of light materials, yung mga areas na maliliit lang po ang lakaran o yung mga langgusan. Ito po yung identified ng kasama natin ng Bureau of Fire na mahirap po kapag fire response. Dahil nga po kung maliit yung daanan, hindi po makakapunta yung mga fire trucks. So, yung mga nag-meet po ng mga ganitong criteria, meron, naimapa po natin. So, kasama po natin ang Bureau of Fire sa paggawa po nito, mga fire hotspot areas po natin. Okay, next, Mike Goyagoy of DZXL. Good morning kay Ma'am Rivera. Ma'am, sa ano po, sa mga evacuation center, are you still, is the LGU considering pa rin na ipagamit ang ating mga school buildings for evacuation sa areas pag may mga floodings na nangyayari? O ang LGU ay nagpaplano na magtayo ng isang hiwalay na area kung saan ay magtatayo ng talagang evacuation centers? Okay. As much as possible when it comes to evacuation, hindi namin or iniiwasan namin gamitin yung mga public schools. So it's actually discouraged, and if may space sa barangay hall or yung mga evacuation centers designated by the barangay for our evacuees, doon muna sila papatuloyin. So in coordination naman kami with SDO, lalo na during briefings if there are evacuation centers or schools that have to be utilized as evacuation centers, lalo na kapag sobrang dami ng mga pamilya and individuals na nililikas for the incident. Thank you. Meron mo ba yung parang pagtatayo ng building like in Barangay Bagong Silangan ng 4th floor na gano'n ang taas niya? Meron mo bang gano'n plano sa platform areas? Sa Barangay Santa Lucia po, meron po tayong may isagawa na. So, yung ating mga ginagawa rin pong detention basins, na nabanggit ko po kanina na meron pong 3 nakalinya po ngayong taon, sila po ay mga evacuation centers din po. Kapag hindi po ginagamit as evacuation center, recreational areas po sila. So, ito po yung mga tinatawag nating Project Terra. So, detention basins po siya at multi-purpose evacuation centers. Christian Gomez. Kay Ma'am Bianca. Ma'am, doon kasi sa Gensan, kami personally pumunta doon. Pagkatapos ng lindol, doon pa lang sila nag-inspect at sinusuri nila yung mga building na hindi sumunod sa building code. Ngayon po, before anything na mangyari dito sa Quezon City, hindi naman natin gustong mangyari, no? Yung malakas na lindol din. How about yung mga hindi sumusunod sa building code? Aside from equipping and preparing our residents dito po sa Quezon City, yung mga hindi sumunod sa building code na nandyan na matagal nang nakatayong mga establishments or mga gusali, ano ba yung action ng government para po sa kanila? Yung meron po tayo, again, this is implemented by the Department of Building Official. For those that are not compliant, and I believe that those are dangerous buildings na siguro may sira, luma na, meron po silang isuhan ng dangerous and ruinous buildings order. So, meron pong due process ito
na kapag nakita nga po na delikado na po yung building, doon po sa order, meron pong options yung owner at yung residents ng building kung either ibabakit po, kailangan i-repair o kailangan i-retrofit yung building. So, kasama po yun doon sa orders na ini-issue po ng Department of Building Official. So, may due process pong sinusunod ito at binabantayan po ng City Legal Department kung ano po yung compliance ng mga buildings po na ito na na-issuehan ng ganung order. May napabalita po kasi mga sinampahan din ng kaso, no? Kasi patagal nang ganun, yung kumaga winawarningan ng gobyerno, yung LGU, yung may-ari ng building. Hindi pa sila nagpapalipir eh. Hindi sila sumusunod eh. So, how about dito po sa Quezon City? Ano po yung gagawin ng LGU kapag may mga ganung mga kumaga, may mga may-ari ng gusali na hindi susunod talaga sa building code? Well, yung ginagawa namin kasi dito is that meron po kasi talagang due process. Now, we cannot just demolish just because. So, it really has to go through into a legal process. Kung kaya po umabot yan sa korte, is that the city government will keep on it. Siguro, what I can see, at least personally, is that there may be a gap in policy pagdating po dito. Dahil ito po yung sinusunod lang din naman po natin kung ano yung nasa batas, na kung ito po ay isang private structure, kailangan pa rin po, of course, na magkaroon ng nararapat na response pa rin po. Bibigyan mo pa rin po ng chance yung owner kung ano po yung action na maaari po niya magawa despite that issuance. So what we do in the city government, at least in the DRMO, pupunta po kami dun sa mga sites na yon at alam po namin kahit po mahaba po ang laban, mahaba po yung proseso po na ito, ay prepare po namin yung mga nakatira po doon. Kami po ay nagbibigay na ng babala mismo doon sa mga residente na ito kung hindi po kayo ang ginawa po natin. Ito po yung other adaptation measures. This is how you can prepare if something happens. Ito po yung kailangan nyong gawin kapag kailangan nyo pong lumikas, mag-drop cover hold. Tapos nag-train din po kami doon sa mga mismong residente. So kasama po rin sa programa namin, kapag may nakukuha po kaming dangerous luminous order, kasi po naka-furnish po kami doon, pinupuntahan po namin yung site. At nagkakaroon po kami ng separate pong briefing with the owners and residents para po i-prepare sila. Last po, Ma'am Bianca, ilan na po yung napuntahan ninyo at meron bang mga building na napasara ninyo or na pa-demolish ninyo? Wala po sa mandato po ng DRMO pagpasara at saka pag-demolish. Kaya po ang ginagawa po namin, the preparedness po ang DRMO. So we go to these sites that are tagged as dangerous rules. I think we are over 100 sites na rin po that we have gone down to and briefed the residents. So hanggang doon po kami sa preparation po at saka warnings to residents. Okay. Kay Boy, Solario, Remate. Morning po, ma'am. Kay Ma'am Perez po. Ma'am, base po dun sa kapag gumalaw yung West Valley Fault Line, ilan sa mga barangay na kinukonsider nila yung maaaring maapekto ng Bagong Silangan, Batasan Hills, Pansol, Blue Ridge, White Plain, Green Meadows, Bagong Bayan, Ugong Norte. Base po yan sa ng Quezon City Fault Line Risk Assessment. Gaano po kahanda yung LGU para dito? Ito pong mga siyam na barangay po na ito, sila po yung transected to West Valley Fault. At sila rin po naging focus po at priorities po ng ilang po nating mga programa. So, yung mga programa po namin, kasama po nga po yung trainings at saka pagbibigay po ng equipment. At sa katunayan po,
may mga barangay po dyan na nabanggit nyo po na meron na po silang mga kanya-kanyang mga programa na inimplementa nila at naging award-winning pa sa Galing Pook. Last year, ang Blue Ridge actually nanalo dahil sa kanilang programa on how to prepare for the earthquake. So, meron po silang street camps na i-establish during an earthquake kasi may mga barangay nga po dyan na kulang rin po ng open spaces. So, may mga innovations po sila na mga pinopropose at yun naman po ang ini-encourage po ng DRMO na sila po ay mag-adapt at mag-innovate ng mga kanilang mga strategiya depende po sa kanilang sitwasyon at ang suporta po na mabibigay po namin ay pagdating sa technical na assistance at kung kinakailangan po nila ng additional equipment. Again, these barangays have their own barangay DRM committees. Meron din po silang may mga pondo rin po silang nakalaan para for earthquake preparedness. Sige po. Sa particular po, ma'am, paano ba yung sinasabi natin, huwag naman sana, pag dumating yung ganitong pagkakataon, paano po natin sila inahanda? Meron tayo mga nakalaan na mga evacuation center, na dito sila dapat pumunta, paano po? So, bawat taon po, rin-require po namin silang magbasa ng barangay DRM plan. Nakapasok po doon yung kanilang barangay profile at yung kanilang risk assessment at evacuation plans. So, hindi po ma-approve ang budget nila kung wala po silang identified na evacuation center at evacuation plan. At meron din po kaming programa, yung barangay Silog Good Housekeeping, kung saan ina-assess po namin, binababaan po namin lahat ng barangay. Ngayon po, ongoing po siya para po i-check yung evacuation centers na identify nila na kapag sinet up po nila, naayon po siya sa standards ng camp coordination, camp management at sine-check po namin kung ano po yung mga gamit na available po sa kanila. Handa po. Handa tayo sa mga ganitong pagkakataon o dumating kalamidad. Ang target po natin is 100% na handa po. Sa zero casualty. Sana po. Saan mga building, ma'am? Paano po tayo nakakasiguro dyan? Sa mga buildings po, Schools, so, yeah. building, mga business and establishment. Again, meron po kaming technical working group for earthquake resilience. Yung iba't iba pong mga sektor nito ng earthquake preparedness, tinitingnan po natin. So, kasama po yung pag-identify ng open spaces at for evacuation. Yung inspection, yung status po ng assessment ng ating building official para sa mga hindi po pasok sa National Building Code at yung preparedness po ng ating mga schools. So, doon po sa mga schools na malapit po sa West Valley Falls, nagtulungan po kami para maka-identify ng mga evacuation areas para po sa kanila. Na-train din po natin yung mga disaster school DRM coordinators sa lahat po ng school. So, lahat po sa kanila meron pong dedicated school DRM coordinators. At sa mga malapit po sa West Valley Falls, nagbigay din po tayo ng ELSA Rock Box sa mga schools po na ito. Quarterly, we also have the National Simultaneous Earthquake Drill. We actually have one this coming Thursday, right? Okay? Kung saan, chine-check din po namin yung participation ng lahat po ng schools at barangays para po mag-participate sa earthquake drills. So, we do our best through all of these measures to make sure that we are prepared. But again, we will only really know until there's an earthquake that occurs and makita po natin kung ano po yung magiging result. Okay, pag-arpay ko lang kay Mr. Figuracion, Sir Joey. Sa panahon po ng habagat, ng tagulan at El Nino, meron po ba kayong na pag-aralan kung ilan po yung bagyo na pwede po dumating sa panahon ng mga yan? Base po sa historical data natin, actually kung may El Nino, mas maraming bagyo pag July, but reduced siya pag sa mga susunod mga buwan. So, ang ating forecast actually for this year ay reduced, no? 9 to 13 na bagyo until November at hindi pa po kasama ang December. So,
So, this June, mag-i-issue tayo ng panibagong forecast kung ilan yung bagyo ba. Ang ating kasing bagyo is frequency o dami lamang ng forecast. At ang track niya or saan siya pupunta ay hindi pa po natin talaga yan makikita, no? At wala pong technology na na batayan para magkaroon ng forecast ng track. But generally, kung pwede natin maging basis yung historical track na during GJA o June, July, August, until November, ito yung mga panahon na typhoon season. So, landfalling, mas malaki ang chance ng landfalling during this time of the year. Hindi katulad ng, lalo na pag beer months kasi may amihan. So, parang meron dyan na pinupush towards the landmass yung mga bagyo. So, yun po. Sinasabi po na sa panahon ng El Nino na may habagat, mas matitindi daw po ang bagyo. Posible daw na maranasan yung Ondoy. Gaano po katindi yung bagyo na inaasahan natin gano'ng kalakas, itong 9 to 13 na typhoon sa pagitan po ng mga panahon ng El Nino, ng tag-ulan at habagat. Actually, ang parati namin sinasabi, no to El Nino events that compare na similar ng epekto. So dahil unique po sila talaga usually. But we can take some of the events before na at we can from that pwede natin sabihin pwedeng nangyari pa rin. So generally pag pag El Nino, lumalaki yung chance na mas pag generally konti, lumalaki yung chance na mas konti at lumalaki rin yung chance na kung maglalandfall ay malayo pinanggalingan as malalakas typhoon category to super typhoon category, malaki yung